patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon at talakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras, alas 8:54 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Alright, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang umaga. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang lahit lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. Sa pangalan po ng ating station manager, CEO President, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ito ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunan. Round 1. Alright, mga minamahal kong mga kababayan, kamusta na po kayo? Kamusta magdamag na nakalipas? Bagamat ngayong umaga ay tudo lakas ang ulan sa lalawigan ng Rizal. Yan. At sa ilang mga parte ng Metro Manila. Dahil nga dito sa ating bagyong Typhoon Inting ay talagang nagdulot pa rin ng malakas na pag-ulan. Kaya
talagang yung kanyang paglisan dito sa ating bansa ay talagang nag-iwan ng maraming ulan. Sabi nga nung kung kailan siya dumating, talagang naghatid siya ng katakot-takot na ulan. Pagbaha. At halos yung mga hindi inaabot ng baha ay talagang binaha ng husto. Kaya talagang grabe naman. Kaya ang paalala lamang po natin sa ating mga tagapakinig ay kinakailangan po iba yung pag-iingat at protektahan po ninyo ang inyong mga pamilya. Likewise ang inyong sarili nang sa gayon po ay malayo sa anumang uri ng kapahamakan. Siyempre walang iba pong tutulong sa inyong sarili kundi yung inyong sarili din. Kaya kailangan po ingat-ingat. Ang mahalaga po, malayo sa anumang uri ng disgrasya, malayo sa mga area ng mga dalisdis o dahilig na bundok o kabundukan. Dahil kasi nadyan nga po yung ikangay landslide. Habang tuloy-tuloy ang pag-ulan, tuloy-tuloy din po yung paglambot o pagkahina noong tayo nung kalupaan. Kaya dyan po nangyayari yung insidente. Anyway, magandang umaga po sa mga taga-bulwagan ng balitaan natin sa Studio 2 mula sa pinaroroonan ni Kuyang Alan Bordeos, ni Ate Cora Biernes, ni Ate Joy Pasco at Kuyang Jack Frost Bordeos. Magandang umaga sa inyong lahat dyan at ganoon din po sa ating Studio 3, bulwagan ng balitaan ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. At siyempre, good morning din dyan sa lugar po ng Studio 4 natin dyan sa Zambales, sa Region 3. Mula kay Kuyang Paul Aludo, kay Kuyang Stephen Sabate, kay Kuyang Miguel Borbon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal kong mga kuyang dyan. Yeah. Alright. Mapagpalang umaga sa inyo, Kuyang Arnold. Maulan naman po tayo ngayon. Okay. Talagang maulan, Kuyang Otep Ditablan. Yan. Talagang yung kangay ulan, medyo malakas ngayon ang pandesal diyan sa inyong bakery diyan sa lugar ng bayan ng Taytay diyan sa sa Burol ha. Yan. Talagang tama-tama itong ulang ito sa mga nag-aalmusal, doon sa mga mahihilig sa pandesal. Yan. At talagang yan ang kailangan. Pandesal, kakambal ay kape. Yan. Alright, binabati po natin ang magandang umaga. Thank you for watching kay Brother Berhel Cabral. Yan. Kuyang Berhel, kamusta ka na? Nasaan ka ba ngayon sa panahong ito? Yan. Talagang sabi nga siya po ay isa sa miyembro po ng KPP Divine Healing Power dyan po sa Oriental Mindoro. Kaya siyempre, bago po ang lahat, ay binabati po natin ang pamunuan ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya, Divine Healing Power, dyan sa lugar po ng Maymaropa, sa lungsod ng Calapan, at sa bayan po ng Bako, o sa Barangay Bangkatan. At siyempre, ganun din po sa lugar po ng Calabarzon area, at mga taga Mega Manila. At yung pong KPP yan ay lagana po yan, nationwide po yan. At marami rin po silang kasapi sa iba't ibang dako ng mundo. Sa iba't ibang bansa, ang karamihan po ay nasa bansang Italia, yan, Canada, yan, Hong Kong. Yan. Ang iba po ay mga nasa Middle East. So. Kaya sa umaga pong ito ay binabati po kayo ng isang magandang araw. Yan. Ngayon po ay araw ng Huwebes na po. Kaya talagang ngayong araw ng Huwebes ay talagang ikangay ang lahat ay na-excite sa pagdating ng Sabado. Dahil kasi ngayon pong nakapagtrabaho pa ng mga construction worker ay talagang may maaasahan pa rin masasahod pagdating ng Sabado. At yun nga po ay sila ay may maiuwi sa kanilang mga pamilya ngayong gitna ng kahirapan.
Siyempre ngayon po ay talagang ika nga'y karamihan kit balikat sa kanilang kagipitan sa mga panahong ito dahil nga po marami po yung talagang naghirap at nagtamasa ng katakot-takot na problema. Partikular na nga po sa ating mga Rizalinyo, ho, talagang halos nasa 80% ang inabot at talagang matinding binaha. Nasa ilalim ng kalamidad ang lugar ng Rizal. Talagang matindi ang inabot ng ating mga minamahal na mga kababayan dyan. Kaya medyo talaga, sabi nga po, nagdurusa sila ngayon. At syempre, ngayon po ay araw ng Huwebes, at ika nga po taong 2024, ho. Pitsa 5 ng buwan ng Setyembre. Kaya kinakailangan pong ibigay po natin yung ating ibayong malasakit sa bawat isa na sabi nga po hindi lamang na kayo ay nakatingin lamang sa inyong mga kapitbahay o kahanggan na ika ngay hindi po ninyo papansinin o tutulungan sa anumang uri ng mga pagsubok na ito na dumarating sa bawat buhay ng ating mga kababayan. Kaya nga sabi nga po kahapon ay lumisan na yung ating yung sinasabing Typhoon Enteng. Pero nagdudulot pa rin po ng matinding pagulan. At yung pong mga mag-aaral, wala na nga sa mga elementary, secondary, sa kolehiyo, talaga pong puspon po yung kanilang klase. Maaari pong hanggang bukas, kaya Lunes na naman po ulit. Kaya sabi nga, online classes po ngayon ang nangyayari. Wala na yung face-to-face classes. Kasi nga po sa matinding pagbaha, maraming eskwelahan at mga bahay ang lumubog sa tubig. Kaya talagang kung hindi po talaga gagawa ng paraan ng ating mga kinaukulang mga guro para sa face-to-face online class ay talagang wala pong matututunan ng ating mga kabataan na mag-aaral. Anyway, good morning kay Atelita Salazar Reyes. Good morning po sa inyong panunood at pakikinig. At syempre po, narito po sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay ang mga halagang mga balita at mga informasyon. At syempre, inanyayahan ko po ang lahat. Sa mahigit na 1 buwan na tayo ay hindi nagkasama-sama at nagkita-kita sa ating palatuntunan. Kung kaya't ito po ang inyong abanging kod. Babawi upang maibigay yung ating ibayong serbisyo sa ating mga kababayan upang makarating ng buong buo ang ating mga balita. Anyway, ang oras alas 9:06 ng umaga. Today is Thursday, September 5, 2024 ng taong kasulukuyan. Narito ang ating mga balita. Round 1. Ready, go! Labing 5 na ang namatay kay anting PBBM na nag-utos ng paghihigpit sa pagbantay sa dam. Umabot na 15 ang nasawi. Pinagsama-samang epekto ng tropical storm Enteng at southeast monsoon o habagat. Sa situation briefing na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction, ang Medicine Council sa Camp Aguinaldo, sinabi ni Office of Civil Defense Operations Service Director Cesar Idio na ang lalawigan ng Rizal ang may pinakamataas na bilang ng namamatay na may 8 sa Cebu City, Northern Samar na Naga City ay nagtala naman ng 2 pagkamatay bawat isa, habang ang Negros
Occidental ay nagulat ng isang namatay bukod dito. 21 katao naman ang naiulat na nawawala habang 15 katao na rin ang nasugatan. Aniya ang mga ito ay subject for validation pa rin, Mr. President, sabi ng opisyal ng OCD. Sa Pangulo, iniulat din ni Idio na umaabot sa 1,720,568 individual o 442,804 pamilya ang naapektuhan ni Enting, kung saan ang Bicol Region ang pinaka-epektado, kasunod ang Central Luzon, Eastern Visayas at Metro Manila. Nagdulot din si Enting ng 350.85 pesos milyong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa may 13,623. Magsasaka ang naapektuhan at naitala ang dami ng pagkawala ng produksyon sa 14.81 metric tons na 8,893 hektarya ng agrikultura ng palay, mais at mataas na halaga ng mga pananim. Umabot na sa 33 milyong pisong halaga ng pagkain at mga non-food item ang naipamahagi sa mga biktima ng bagyo ayon kay Idio. Samantala, sinabi ng Department of Social Welfare and Development na nag-iembak sila ng karagdagang food packs sa kanilang mga budiga sa buong bansa o pangapunan ng supply ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Ito ay bilang paghahanda rin sa mga darating na bagyo. Tiniyak ni Pangulong Marcos na sa publiko na natiling alerto ang pamahalaan sa gitna ng masamang panahon. Patuloy naming sinusubaybayan ang lahat ng mga sitwasyon sa lahat ng dako. Hopefully, pagdaan nitong weather system na ito, makapunta tayo sa mga pagka-provide ng assistance, sabi niya. Inutusan din ni Marcos ang ahensya ng gobyerno na maganda sa posibleng pagbaha sa mga lugar na malapit sa mga reservoir ng tubig at hiniling ng Weather Bureau na panatilihin ang mga ulat nito tungkol sa sitwasyon ng dam at baha. Habang wala pa sa Philippine area at responsibility or par ang severe tropical storm Enting, maaaring makaranas pa rin ng malakas na pagulan ang ilang bahagi ng bansa ayon kay Pangulong Marcos. Bagamat bumababa na pa rin ang ulan ni Enting, isa sa paitong aspeto ng flood control na kailangan nating harapin. We might have deal with kung patuloy pa rin ang pagulan na mabigat ay kailangan baka mapilitan tayo na magbitiw ng tubig, kaya panuorin natin iyan ng mabuti. Ipapa-update natin yan, sabi ng Pangulo. Iniulat din ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA sa pulong na maaaring pumasok sa bansa ang dalawang tropical cyclone na susunod sa linggo. Dahil dito ay pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang mga concerned government agencies na manatili matiyag. Ayon kay Pangulong Marcos, may mabilis na ang pag-unlad ngayon ng weather system kumpara sa dati dahil sa climate change na binanggit ang karanasan ng bansa sa Super Typhoon Yolanda noong 2012 at Odette noong 2021. Dahil sa epekto ng dalawang weather disturbances, naiwan ang initial na 54.26 pesos milyong halaga ng pinsala sa infrastruktura ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways. Nitong Merkules, batay sa ulat ng DPWH at Bureau of Maintenance, hanggang alas 6 ng umaga ay naiulat ng mga nasirang kalsada, tulay at flood control structures at Cordillera, Central Visayas at Eastern Visayas. Ang gitna ng Visayas ang nagtamo ng pinakamaraming pinsala na nagkakahalaga ng 25.78 milyong piso, kasunod ang Eastern Visayas na may 23.64 milyong piso, habang ang Cordillera ay naglag ng 4.8 milyong piso. Samantala, isang bahagi ng kalsada sa lalawigan ng Isabela ang kasulukuyang sarado sa ulat ng uri ng sasakyang, habang limitado ang akses ng isa pang kalsada sa Mountain Province dahil sa epekto ng masamang panahon. Ang Kabagan Santa Maria Bridge na nag-uugnay sa Barangay Kasibarag Norte, Kabagan at Barangay Mososen, Santa Maria at Isabela ay hindi madaanan na mataas na taas ang tubig na 1.2 metro. Sa kabilang banda,
ang Tabuk Enrile Road sa Tabrak Annabel sa Danga Mountain Province ay possible lamang sa mga light vehicles dahil sa pagbagsak ng Batoy Slope ayon sa Philippine Navy. Nitong Miyerkules, nag-deploy sila ng disaster response, ang rescue teams at search rapid response teams sa Metro Manila na kalapit lalawigan upang tumulong sa patuloy na pagtulong sa kalamidad. Sa isang payag, sinabi ni Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos na nasagip ng naval installation ang Facilities Cavite DRRT team ang kabuang 102 evacuees at dinala sa Cavite State University. Niyog isang designed evacuation center, bukod dito ang mga tauhan ng Philippine Navy kasama ang 404th Solar Wind Task Force Batalyon ay nagkarga ng kabuang 430 sako ng relief goods na ihatid sa Bacoor City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nilagyan at inihanda para sa agarang tulong pinakilos ng mga Philippine Navy DRRT at SRRT ang kanilang mga mapagkukunan upang maibsan ang epekto ng bagyong Enteng at magbibigay na napapanahong tulong sa mga nangangailangan dagdag niya. Alas 9:14 ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, sa lahat po ng ating mga nakikinig sa umagang ito, mapagpalang umaga po at sabi nga bagamat tayo ay binabayo ng ulan. Sabi nga ito'y dulot na iniwan na malakas pa ring pag-ulan ng Typhoon 19. Kaya marami po sa ating mga kababayan ay ating pong pinapayuan na kayo po ay mag-ingat at kung lalabas magdala ng magsuot ng kapute, magdala ng payong o magsombrero. Para na sa gayon, maiwasan po yung sabi nga iba yung pagkakasakit. Sabi nga talagang uso na naman pumuli yung trangkaso. At saka yung pong tubig baha, yung pong ihi po ng daga, hindi pa rin masyadong naaalis yan. Sabi, dun nga po sa walang agos ang tubig. Ay talaga pong tuloy-tuloy po talaga yung sabi nga paikot-ikot lang dyan. Kaya yung may mga sugat, ingatan. Kaya po yung leptospirosis ay maiwasan. Alright, good morning po kay Edgardo Estrella. Good morning po sa inyong lahat dyan sa Balitang Kasado. Yan. Thank you, Kuyang Edgardo Estrella. Yan. Siyempre, may pagbati po sa mula kay Ate Heart Friday Birds. Magandang umaga na umaga, Kuyang Arnold. God bless po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programang Gabay at Patnubay. Maingat lang po tayong lahat at sige, pa rin ang ulan mga kababayan. Thanks. Yan po ay palaala po ng ating nasa Studio 2 mula sa Buluwagan ng Balitaan ni ating Cora Viernes Bordeus. Yan. Siya po yung ating operation business manager, si Ate Cora. Talagang siya po ay naglilingkod din po sa atin sa barangay dyan sa lungsod ng Antipolo, sa mga sahanay po ng mga senior citizens. Yan, si Ate Cora Viernes Bordeus. Siya po yung may bahay ng ating butihing station manager. Kaya talagang sabi nga'y nakakamiss din pa po yung ating pagkikita-kita sa ganitong pagkakataon. Bagamat sabi nga'y tayo'y pinagdaraanan ng mga pagsubok, sanhi ng mga pagsama ng panahon o yung kalamidad daw dumarating. Kaya ang tanging ipinapayo lamang po natin sa ating mga minamahal na mga kababayan, iba yung ingat po, dasal at panalangin po ang kailangan. Hindi po yung pera at pagkain. Ang pagpera po at pagkain ay ikalawang pangailangan po yan ng ating katawang lupa habang siya po ay ating pinagyayaman at pinubuhay. Pero yung pira at pagkain ay gagamitin po natin sa hindi maganda, huwag naman po sana.
Sabi ngay marami po yung mga nagugutuman o nagugutom nating mga kababayan. Lalo na po ngayon. Sa madalas na pagsama ng panahon, may nakaabang na naman po next week. Matutuloy at nakasakay iyan ng biyahe, ang bagyo na naman darating na yan. Magkakasunod na naman yan. Ay paano na po kaya ang gagawin ng ating mga kawawang mga kababayan na nasa alanganing kalagayan? Sana po ay huwag po natin pabayaan. Siyempre nakahanda naman po ang ating national at local government sa kanilang lahat para sabi nga yung mga taong inaabisuhan ay hindi nakaalam kung paano ba. Sabi nga pagsama ng panahon. Anyway, ang oras ay ganap na alas 9:18 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News TV at ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay may mga benefits effective and preventing serious illness and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing ones faster. Pairs up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All Natural Extract. The following includes stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. Ito po ay sa pag-endorso ng ating doktor na si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Office. Round 1. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. And material ang mga kondisyon sa pagsuko ni Kibuloy ayon kay PBBM. Round 1. Samantala, immaterial ang mga kondisyon itinakda para sa pagsuko ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, KOGC, na si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Merkulis sa isang panayam sa isang aerial inspection sa mga lugar na tinamaan ng baha. Sa mga lungsod ng Marikina at Antipolo, sinabi ni Marcos na nasa kamay na ng korte ang kapalaran ni Kibuloy. Parang hindi niya yata masyadong naiintindihan ang proseso ng nag-issue ang korte ng bench warrant or warrant of arrest. It is out of our hands already. Nasa kamay ng korte, sabi ni Pangulong Marcos, ang hingan ng reaksyon sa mga kondisyon ni Kibuloy at kanyang pagsuko. Kailangan na kausap niya ang korte dahil ang executive, ang papel lang namin ngayon ay aristuhin siya. So lahat ng mga conditions na inilagay niya at immaterial, he said na una nang inihiling ni Kibuloy kay Pangulong Marcos na maglabas ng written declaration na hindi siya ibibigay sa Estados Unidos para sa extraditionary rendition. Si Kibuloy ay kinasuhan ng US dahil sa pagsasabuatan ng magsagawa ng sex trafficking sa pamagitan ng puwersa, pandaraya at pamimilit at sex trafficking ng mga bata. Siya ay wanted dahil sa paglabag sa Anti-Trafficking and Persons Act at Special Protection of Children's Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasama din siya sa listahan ng mga wanted ng Federal Bureau of Investigation ayon sa Department of Justice. Noong August 31, walang say and executive department sa posibleng extraditional ni Kibuloy at idinagdag na ang posibleng kahilingan ng ibigay siya sa US ay isang guni. Sa tamang korte, sinabi ng DOJ kay Kibuloy na lumabas maglahad ng kanyang ebidensya, magpresenta at tugunan ang akusasyon. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na maaaring may isang informante na tumutulong sa mga nagtatago sa underground facility sa loob ng QGC compound.
Ayon pa rin sa Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Pardo, kabilang ito sa mga salik na nag-aambag sa pagkakaanta ng paghahanap kay Kibuloy. Sa ngayon ay nasa 12 araw na kung sino man ang nasa underground facilities na iyon, nakakatanggap sila ng impormasyon dahil minsan ay nagpunta tayo sa isang partikular na lugar, ang ating mga instrumento ay kakakita ng isang taong naglalakad, tumatakbo o lumalabas sa lugar na iyon. Malinaw na indikasyon na may nagpapakain sa kanila ng impormasyon, sabi niya. Sa Tagalog, sa isang press briefing sa Kamkrami, Quezon City, may kita niya ang pagbabantay at pagdodokumento ng isang kinatawa ng QGC sa lahat ng hakbang na isinasagawa ng mga pulis sa loob ng compound. Hindi raw nagsisinungaling ang mga deteksyon instruments na ginamit ng mga pulis. Tulad ng sinabi ko, hindi lang sa Pilipinas ginagamit ang mga instrumentong ito. Kahit sa ibang bansa, ang mga ito ay maaaring makakita ng buhay na tao sa ilalim ng labi. Sa panahon ng mga kalamidad, ang mga detektor na ito ay nagpapakita ng mga paggalaw ng tao. Hindi ko lang maipakita sa inyo, ngunit iyon ang kaso ayon sa kanya. Pinababulaanan din ni Pardo ang mga aligasyon na napapabayaan ang pangailangan ng mga pulis na nakadeploy sa search mission para kay Kibuloy. Sa isang katunayan ng Director for Controllership namin ay nandun hanggang ngayon. May higit 2 linggo siyang naroon para tiyakin ang lahat ng pangailangan ng ating mga opisyal. Ay may bibigay pagkain, sleeping facilities at maging ang mga portale tungkol naman sa mga tinatawag ng glamour na ito ng ating mga pulis. May reservation tayo ng mga ito ay maraming fake news ang pinapalabas. Huwag na tayong maniwala sa mga ito, she said. Alas 9:25 na po ng umaga, ito ay hatid ng Pasado Broadcasting Service ng RMM News TV, radyo na dyaryo pa, at ng buong person ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Siyempre, binabati po natin ng magandang umaga ang ating pong mga kolumnista at writer ng Balitang Kasado. Panatilihin po natin tayo ay magbasa ng pahayagan ng Balitang Kasado. At yan po ay punong-puno ng mga balita, mga impormasyon at pawang makatotohanan. Kaya't ipinaalam lamang po natin sa ating mga tagapakinig na huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga fake news. At mawalang galang naman po, marami po sa mga nagbablog o vlogger ang talagang sabi ngay overtake. Wala na po sa tamang sitwasyon yung kanilang mga sinasabi-sabi sa kanilang mga vlog-vlog. Kaya sabi nga po, tumutok lamang po kayo sa makatotohanan. O sa walang kinikilingan, balanse at totoo. Yeah. Sabi nga po, yung ating paglilingkod ay pawang makatotohanan at ito ay serbisyong bayan, serbisyong makabayan at serbisyong makatao at makadiyos. Alas 9:26 ng umaga, samantala walang politika sa OBP budget hearing Marcos. Round 1. Ready, go! Inabulaanan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Miyerkules ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte na pinupolitika ng Kongreso ang pagdinig para sa 2025 budget ng kanyang tanggapan na. Ayon pa rin sa Pangulong Marcos na nagsasagawa ng aerial inspection sa mga lugar na epektado ang Tropical Storm Enteng nang tanungin tungkol sa issue, sinabi ng bawat sulong ahensya na ang pamahalaan ng dumaan sa proseso ng budget at dinagdag na ito ay nagsisilbing avenue para sa mga mambabatas upang makalap ng mga kaugnay na impormasyon na kung paano ginagamit ng mga ahensya ang kanilang budget. Ito ay isang pagdinig na budget, ito ay isang bagay na dapat gawin ng bawat sulong ahensya.
ng pamahalaan. Ito ay isang pagdinig, walang politika sa loob nito. Ginagawa namin ito taon-taon, ginagawa namin ito sa parehong departamento, ginawa namin ito. Ang prosesong iyan ang maayos na itinatag, wala itong kinalaman sa politika. Saad pa ni Pangulong Marcos, may kinalaman ito sa budget, kaya hindi ko alam kung paano niya na karakterize ang mga bagay na ito. Nasa esensya ay isang information gathering exercise para sa House of at para sa Senado para malaman nila kung ano ang magiging itsura ng budget, so malayo sa politika yon, sabi niya. Ang mga tanong na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 ay nag-trigger ng mainit na talakayan sa deliberation ng House Committee on Appropriations kapakailan sa panukalang 2025 budget ng OBP. Sinabi pa rin ni Duterte na siya ay pinako sa krus sa pagdinig habang ang mga mambabatas ay nagtaas ng ilang mga isyu. Kabilang ang paggastos ng OBP ng 125 pesos milyong halaga ng confidential na pundo sa loob ng 11 araw sa noong 2022, ang kanyang hindi pangkaraniwang mataas na bilang ng mga tauhan ng seguridad, pati na rin ang kanyang aklat ng mga bata. Ang pinakauling deliberasyon ng komite na sa panukalang budget ng OBP o Vice President ay tumagal ng mga 5 oras sa mas mababa mula sa karaniwang mabilis na pag-aprobra sa loob ng ilang minuto. Sa mga nakaraang taon, dahil sa parliamentaryong courtesy na ipinagkaloob ng Vice Presidente, ang susunod na pagdinig ay nakatakda sa September 10. Wala ng komunikasyon. Samantala, kinumpirma naman ni Pangulong Marcos na hindi pa siya nakakausap ng Vice Presidente mula nang bumaba ito sa gabinete. Bumaba si Duterte bilang Education Secretary at Vice Chairperson ng Anti-Communistang Task Force ng gobyerno noong Hunyo 19. Ang huling pagkakataon ay nakausap ko siya ay noong iniabot niya sa akin ang kanyang resignation. Hindi na kami nag-usap simula noon. Marcos, ang sabi ni Pangulong Marcos, kumbinsidong tumakbo at manalo sina Marcos at Duterte sa ilalim ng Unity Team Coalition noong 2022 eleksyon. Tungkol naman sa paghingi ng paumanhin ni Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or KOGC sa paghingi sa kanila ng suporta sa kanya noong 2022 poll, sinabi ng Pangulo na prerogative ito ng Vice President. Prerogative niya yan. Hindi ko pa rin maiintindihan kung bakit that is our wish. Wala tayong magagawa, sabi niya. Si QGC leader Apollo Kibuloy, kilalang kaalyado ng Duterte clan sa Davao City, ay hinahabol ngayon ng mga law enforcers ayon sa kasong human trafficking. Alas 9:30 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, September 5, 2024. Kayo ay nakikinig dito sa KBS RMM News sa ating palatuntunang gabay at patnubay sa pagtatuguyod ito ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National News Paper. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan at mga pagbati. Okay, good morning po, magandang umaga po sa inyo po, sir, at gabay at patnubay. At pag-iingat po sa lahat ng lahat po, sir. God bless you all po. Ang pagbati po ay mula kay Edgardo Estrella. Thank you po, Kuyang Edgardo Estrella. At syempre, ngayon po ay nakamonitor po ang ating station manager.
Yan, na nasa Studio 2 po siya sa mga oras na ito. Kaya sa lahat po ng ating mga kasado patroller, kung nais po ninyong magulat, maghatid ng mahalagang mga balita, standby report. At syempre, kinakailangan po talaga na siguraduhan po yung inyong signal. Yan. At kinakailangan po talaga maging perfect yung ating pag-uulat para nang sa gayon ay malinaw ang dating sa ating mga tagapakinig at maklaro pong mabuti yung kanilang inaasahang mahalagang mga balita. Round 1. Ready, go! Samantala, mga lugar sa Marikina at Antipolo, inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Miyerkules sa mga lugar na tinamaan ng baha sa mga lungsod ng Marikina at Antipolo sa pagsalakay ng severe tropical storm Enteng. Ininspeksyon ni Pangulong Marcos sa mga lugar matapos magsagawa ng situation briefing tungkol sa mga epektado ng Enteng sa mga concerned government officials sa National Disaster Reduction and Management Council headquarters sa Quezon City. Ininspeksyon din sana niya ang mga lugar na nasalanta ng baha sa Bulacan, ngunit hindi ito natuloy dahil sa masamang panahon. Yung Bulacan hindi na natin napuntahan at least natitingnan natin ang Antipolo at Marikina hanggat kaya natin, sabi ni Pangulong Marcos. Sa inspeksyon aniya ang overpopulation, baradong drainage system, problema sa basura at deforestation ang nag-trigger ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa maraming lugar sa Luzon. Aniya gagamitin ng kanyang administration bilang base ang malawakang development flood control program na sinimulan ng gobyerno Aquino para hanapin ang mga solusyon na may most immediate effect para maibsan ang baha. Aniya ang impounding process ng mga dam at river basin sa nakikitang solusyon upang maiwasan ang pagbaha lalo na sa Metro Manila. Kapag ganong highly related na ito, hindi mo talaga makontrol yung tubig. So yung pinakamagandang solusyon ay naghuhukay tayo ng mga impounding dam at river dito sa mga river system that will serve many purposes, sabi ni Pangulong Marcos. That will be for flood control dahil yun na nga yung tubig na dapat bababa sa city. Hindi na bababa na doon na. Naiipon na doon sa mga impounding. Pangalawa, meron tayong tubig, pag-araw, pang irrigation, pang water supply. So yun ang general thinking aniya tungkol sa deforestation. Sinabi pa rin ni Pangulong Marcos na kailangan ng pamahalaan na maging mas may tungkol dito. Aniya, kailangan tiyakin ng pamahalaan na maipatupad ang mga batas na pangangalaga sa kapaligiran. Kasi ngayon, hindi na ito usapin ng illegal activities. Ito ay buhay at kamatayan na marami na namamatay dahil sa mga ginawa nila, sabi ni Pangulong Marcos. Ang mga batas ay lahat doon nasa implementation at enforcement po ito. Nag-alay ng panalangin ang pinuno ng Diocese of Antipolo para sa mga napiktuhan ng malawakang pagbaha sa lalawigan ng Rizal. Panginoon, hiniling namin ang inyong kapayapaan na kalibutan ang mga nagdadalamhati, naway madama nila ang iyong presensya at mapanatag ang iyong pagmamahal. Bigyan mo po sila ng lakas sa loob na harapin ang bawat araw at pag-asa na magpatuloy kahit sa gitna ng kanilang kalungkutan. Pahayag ni Antipolo Bishop Roberto Santos sa panayam sa Church Run Radio Veritas. Hindi bababa sa 8 sa 15 na namatay dahil sa kamakailang kalamidad ay mula sa lalawigan ng Rizal ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Namatay ang mga biktima dahil sa pagkalunod at pagguho ng lupa. Pinagdarasal namin ang kaligtasan at proteksyon ng lahat ng mga naapektuhan ng baha. Bigyan sila ng tirahan, pagkain at suporta
na kailangan nila para muling maitayo ang kanilang buhay, gabayan ang mga kamay ng mga rescuers at volunteers na nagbibigay sa kanila ng lakas at karunungan upang makatulong sa mga nangangailangan, sabi ni Santos. Nag-ahatid na rin ng tulong ang Caritas Network ng iba't ibang dioceses sa bansa sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kamakailan lalo na ang mga nanatili sa evacuation centers ayon sa Philippine National Police. Miyerkules ay nasuportahan nito ang kanilang nationwide disaster response efforts na nakatuon sa pagsuporta sa mga apektadong komunidad at pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga residente habang patuloy ang recovery operation sa gitna ng masamang panahon. Inatasan ng Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbel ang lahat ng regional directors ng buhayin ng kanilang disaster incident management task groups at ipatupad ang critical incident management operation procedure upang tumugon sa epekto ng Tropical Storm Enting. Aniya ang mga tauhan ng Philippine National Police ay dineploy sa mga strategic location kabilang ang mga evacuation center at critical na infrastruktura upang mapanatili ang kaayusan, tumulong sa proseso ng paglikas at suportahan ng search rescue at recovery efforts. Ang katapatan at katatagan ng ating mga pulis ay naging crucial na pagtiyak sa kaligtasan na kagalingan ng ating mga komunidad ang kanilang presensya sa larangan, lalo na sa mga lugar na mahirap na natamaan ay patuloy na nagbibigay ng kailangan sa suporta sa ating mga kababayan, sabi ni Marbel. Sa isang pahayag, dagdag pa niya, patuloy na nakatuon ang Women and Children Protection Desk sa Philippine National Police sa pangangalaga sa mga mahihinang grupo sa panahon ng paglikas at sa mga pansamantalang kanlungan. Tiniyak na natutugunan ang pangailangan ng mga kababaihan, bata at matatanda. Samantala, sinabi ni Marbel na ang mga specialized units tulad ng Search, Rescue and Recovery Teams ay aktibong nakikibahagi sa pagsasagawa ng patuloy na rescue operation at pagbibigay ng humanitarian assistance sa mga lugar sa nalubang naapektuhan ng bagyo. Samantalang may 230 pamilya mula sa barangays, Payatas, Commonwealth at Holy Spirit ng Quezon City ang tumanggap ng relief boxes na naglalaman naman ng mga home essentials mula sa Department of Human Settlements and Urban Development or DHSUD. Nauna rito inutusan ni DHSUD Secretary Jose Rizalino Agusar ang mga regional offices sa mga lugar na apektado na tiyakin na handa sila sa inting at mapadali ang emergency response. Alas 9:40 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Alright, ng Kasado Media Group. At syempre sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive. Samantala, mga lugar sa Marikina at Antipolo naapektuhan. Naapektuhan ng sama ng panahon ang maraming lugar sa ating mga lalawigan. Siyempre, partikular po ang Calabarzon, Metro Manila, mga Kabisayahan. Kaya talaga marami ang nasurpresa ng Enteng Typhoon. Samantala, DOJ immigration workers wala pa sa malinaw na pagtakas ni Guo. Round 1. Ready, go!
Ayon pa rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Merkules ay hindi pa handa ang kanyang tanggapan sa concede na walang kinalaman ang mga immigration personnel sa paglabas ng dismiss laban kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo palabas ng bansa sa kabila ng lockout bulletin order sa kanya. Si Guo ay nahuli sa Jakarta Martes ng umaga ng pulis na Indonesia at ang kanyang pagbabalik sa bansa ay pinoproseso na. May suspicion tayo na may mga immigration people na involved, sabi ni Remulla sa mga reporters sa isang press briefing. Isang masasabi ko dyan, nagpupuslit papasok ang Pastillas gang at nagpupuslit din sila palabas. Kaya alam natin meron talagang gumagawa nun. Sa immigration, sabi niya. Inulit pa rin ni Remulla ang kanyang naunang paniniwala na malamang na hindi malamang ang pag-angkin ng kapatid ni Guo na si Sheila na naglakbay sa bangka mula sa isang lugar sa gitnang Luzon upang tumakas sa bansa. Binigyan din niya na napakahirap sumakay ng bangka sa South China Sea sa loob ng 3 araw. Kasabay ng palagiang pagbabanta ng mga pirata ayon kay Remulla. Niriripaso nila ang flight plans na isinampa para suriin ang chartered flights na maaaring ginamit ng entourage ni Guo para makatakas. Chine-check namin lahat ng records ng CAAP, ang mga records ng paglipad ng mga eroplano kung merong chartered flights, kung meron mga chartered aviation flights sa private planes. Pinag-aaralan na rin natin, sabi niya. Samantala, kinumpirma naman ng Department of Justice na malapit nang marisolba ang prosecution panel na nagsasagawa ng preliminary investigation sa mga kasong qualified trafficking laban kay Guo kung isasampa o hindi ang kaso sa korte. Si Guo na tumangging dumalo sa panel hearings ay naghain ng motion na buksan muli ang investigasyon ngunit hindi pala siya maaaring notaryo ng motion noon dahil nakalabas na siya ng bansa. Alas 9:45 ng umaga, ito ay atid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National News. Grabe talaga, oh. Talagang sabi nga, Piripino tago, Piripino turo. Kaya yan talaga ang nangyayari dito kay Alice Guo eh. Paano nga naman yun makakapanotaryo at makakasagot doon sa kanyang pagdinig sa kamera eh. Palastik talaga. Sabi nga, oh, marami talaga sa mga Pilipino na nasa pwesto ng panunungkulan ay mga tiwali pa rin. Sinasabi ng ating mga kinaukulan ay talagang sabi nga ay napakabigat talaga. O na dahil sa pera, nagiging bulag ang tao. Nagiging pipi. Bulag, pipi, bingi. Kaya tama yung kanta ni Freddy Aguilar eh, bulag, pipi, bingi. Kaya po nagiging magulo ang ating bayan eh dahil sa mga gayang mga tiwaling opisyal na sa halip na matapos na at hindi na pangabot yung problema dito sa ating bansa, dumadami ng dumadahimi sa mga nangyayaring kabulastugan. Kaya nako, talaga oo. Talagang papaano pa magiging matahimik ang ating bansa. Naiimpluwensyahan na po ng hindi maganda. Bukod na sa sabi nga ay hindi makontento sa pamamalakad ng mga namumuno, ang marami sa ating mga kababayan na mga nasa katungkulan ang nakararami po rito. Kaya sino man po yung maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay talagang sabi nga kung ang buhok ay dati itim lahat. Talagang baka
Sabi nga sa una pa lamang taon o ikalawang taon, talagang mamumuti lahat yung mga buhok sa sobrang pag-iisip. O. At karamihan pa rin po, kung alin pa naman mismo yung mga kaalyado mo ay siya tumatraidor sa iyo. Yan ang karamihan sa nangyayari. Kaya tabing galang naman po sa ating mga nakikinig at sa lahat po ng ikangay bato-bato sa langit, ang tama na huwag magagalit. Sabi nga po hindi nalalayo doon sa sinasabi sa ating lumang tipan, sa ating banal na kasulatan, sa ating Biblia, na sabi nga po talagang lagi at tuwi-tuwinang magaganap ng paulit-ulit yung pagkakanulo at ipinagkakanulo. Sabi nga sa halip na pangalagaan, yung ikangay seguridad at kaligtasan ng ating bansa o ng ating bayan, kung sino pa mismo yung inaasahan ng ating mga namumuno o pinakapununo ng ating bansa na siya magsusuhito. At sabi nga mag-aangkop na sabi nga matulungan paano maresolba yung lahat ng mga problema na nagaganap, ay siya pa mismo ang siyang nagiging laban doon sa bagay na iyon. Huwag naman sana tayo ganyan mga kabayan. Ang sa atin po, bilang tayo yung mga tao na nabubuhay dito sa ating ibabaw ng lupa, ang kaibahan lamang po ninyo, kayo po yung mga pinagkalooban ng kapangyarihan ng ating batas dito sa ating bansa. Pero sa batas ng Diyos, lahat ng tao ay pantay-pantay, nagsusunuran at nagkakatulungan. Lalo na po yung paggawa ng mabuti. Kaya nga po, hindi po ba kayo natatakot sa parusa ng ating dakilang lumikha? Kaya po halos yung mga nangyayaring insidente sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sabi nga po sa pamagitan ng mga pangyayari na dumarating sa mga tao na tulad ng mga kalamidad na iyan. Yan po ay mga sinyalis na ipinababatid po sa atin ng ating Panginoon na kayo ay magbago na at pagbalik loob sa Kanya. Mas maganda nga po kung kalakip yung kapangyarihan nyo bilang kayo nanunungkulan, bilang maging kaparte ng kapayapaan at pagkakasundo ng sambayanan. 10 minuto bago mag-ikasampo ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National News Keeper. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Walang spilling off sa Binga ang Buklaw Dams ayon sa Napocor. Round 1. Ready, go! Nasa normal high level ang level ng tubig ng karamihan sa mga dam sa bansa at wala pang naiulat na spilling operations hanggang sa Miyerkules ng hapon. All spillways gates po ng Ambuklaw at Binga Dams are closed po, sabi ng National Power Corporation Dams Management Department Officer in Charge Maria Teresa Serra sa isang text message sa Philippine News Agency. As of 12 noon, umabot sa 748.72 meters above sea level, 752 meters ang water level sa Ambuklaw Dam, habang ang Binga Dam ay may sukat na 572.06 meters, 575 ang iba pang mga dam tulad ng Angat, Caliraya at San Roque ay nasa 189.47 metros sa ibabaw ng antas ng dagat. 287.14 naman ang metro at 254.58 metro ayon sa pagkakabanggit. Nauna rito, umabot sa 80.19 meters ang water level sa Lamesa Dam na lumabag sa
spilling level nito sa na 80.15 meters. Ang average na basin rainfall forecast ay katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Ayon pa rin sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o pag-asa, maapektuhan ng pagdagsa ang mga lugar sa kahabaan ng Ulahan River. Samantala, inaasahan naman ng pag-asa na magpapatuloy ang pag-ulan sa buong Luzon sa susunod na 3 araw dahil sa enhanced southeast monsoon. Alas 9:53 ng umaga. Alright, ang oras ay 6 na minuto bago mag-10 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapulisan, sa lahat ng ating mga kasundaluhan, sa lahat po ng ating mga kabaranggayan. Good morning everyone. At sumainyo mapagpalang umaga ngayong araw nga po ng Huwebes, September 5 ng taong kasalukuyan. Yan. At siyempre, sama-sama po tayo upang patuloy po nating itaguyod ang lahat ng ating mga mahalagang mga balita at mga impormasyon. At siyempre, ang tabayanan po ang susunod na palatuntunan ng isyu ng lipunan ng Bisayang Tisoy ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Nakita ng maraming defense operation at maritime tie-up sa Poland. Round 1. Ready, go! Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Masigasig ang Pilipinas na lalo pang mapaunlad ang pagkikipagtulungan dito sa Poland habang ginagalugad ang posibleng partnership sa maritime security at iba pang maritime activities. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nitong Miyerkules sa bilateral meeting sa Ridoslo, Sikorsky sa bumibisitang Polish Foreign Minister Radosław Sikorsky, formal na ipinarating ni Manalo ang interes ng Manila na paunlarin ang pagkikipagtulungan pandagat nito sa Warsaw na binanggit ang pagkakatulad at tradisyong pandagat ng dalawang estado. Kakausapin ng ministro si Teodoro para mas detalyado pero tiyak na mas maraming defense cooperation ang pinag-uusapan, sabi niya sa isang joint press conference sa Makati City. Nakikita ni Manalo na pakikipagsusyo na ito na nagkakaroon ng maraming anyo kabilang ang mga aktibidad ng dalawang bansa.
pagbabahagi ng impormasyon at pagpapalitan ng mga Coast Guard ng Pilipinas at ulan. So maraming areas na pwede tayong magtulungan in terms of maritime cooperation, pero mahalaga rin ang commitment natin na i-uphold ang isang rules-based order na ang kahalagaan ng international law, sabi niya. Sa palagay ko, maaari tayong magtulungan upang makita kung paano natin may tataguyod ang higit na kamalayan. Sumang-ayon si Sikorsi sa na ang umuunlad na sitwasyon geopolitical, Indo-Pacific at Europa ay nagbubukas ng mga pasilidad na para sa isang nadadagdagang pakikipagtulungan ng pagtatanggol sa pagitan ng Poland at Pilipinas. Ang kasulukuyang pandaigdigang sitwasyon sa parehong ating iyon ang dahilan kung bakit parehong nagsisikap ang Poland at Pilipinas na gawing makabago ang ating sandatahang lakas. Pumili ka ito ng karagdagang mga pagkakataon para sa kooperasyon, sabi niya. Binanggit din niya ang pangailangang palakasin ang bilateral dialogo sa pandaigdigang seguridad at labanan ng mga hindi kinaugalian ng banta kabilang ang tungkol sa cyberspace. Inilakay din ni Manalo at Sikorsi ang iba't ibang isyu pareho panrehiyon kabilang na ang Ukraine war at sitwasyon ng South China Sea. At nagkasundo na ang seguridad ng Europa at Indo-Pacific ay mag-uugnay. Inalakay namin ang mapanirang epekto ng kaayusan batay sa lokalidad ng Persa at pamimilit sa tinutulak Russian Federation sa buong mundo at pinahayag ang aming mga alalahanin tungkol sa malapit na pagtulungan ng Russia sa China, sabi ni Sikorsi. Nagbabala siya sa ang pagpapahintulot na pahinain ang mga alituntunin at international na kaayusan sa Ukraine ay nagbibigay daan sa mga katulad ng revolusyonistang aksyon sa ibang bahagi ng mundo. Binigay ng Ukraine ang isa sa pinakamalaking tambak ng mga armas nuklear kapalit ng mga garantiya sa seguridad ng Russia. Garantiya ng kalayaan at hanggang dito. Hangganan nito, sabi niya na pinapansin ang kasunduan sa hangganan na nilagdaan at pinagtibay ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin noong 2004. Ang mga international na kasunduan ay hindi dapat baliwalain sa parang ginawa ni Vladimir Putin na sa pamagitan ng pagsalakay ng Ukraine, dagdag niya. Sa South China Sea, sinabi ni Sikorsi na sinusuportahan ng Poland ang isang bukas na inclusive na Indo-Pacific na libre mula sa anumang anyo ng pamimilit. Ang pagpapanatili ng mga daan ng tubig sa South China Sea ay mahalaga rin lamang sa mga kadina ng supply ng Europa kundi pati na rin sa maraming iba pang mga ekonomiya na nakasalalay sa pag-import ng mga mapagkukunan ng enerhiya, sabi niya, na binabanggit na ang kalayaan at nabigasyon ay isang pangunahing prinsipyo na nakapaloob sa United Convention on the Law of the Sea. Ang anumang pagtatangka na sirain ang prinsipyong ito ay dapat matugunan ng sapat na tugon ng international na komunidad sa itaas ng depensa at seguridad. Inalakay ni Manalo at Sikorsi na ang mga paraan upang madagdagan ang bilateral at kalakalan at mapalakas ang ugnayan sa agrikultura, teknolohiya ng impormasyon at komunikasyon at mapayapang paggamit ng mga panlabas na espasyo bukod sa iba pa. Inikayat din ni Manalo ang mas maraming alis companies na tingnan ang pamumuhunan sa Pilipinas lalo na sa industriya ng sasakyan, transport, logistics, energy and green technologies at information technology, business process, outsourcing. Huling bumisita si Sikorsi sa Pilipinas noong 2006 nang maglingkod siya bilang ministro ng Poland para sa pambansang pagtatanggol. Alas 10:02 ng umaga, ito ay hatid ng TBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa.
Samantala, House Quad Panel ay imbitahan si Guo sa Pugo Probe. Round 1. Ready, go! Iimbatahan ng Quad Committee ng Kamara de Representantes ang dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo bilang resource person sa patuloy na pagsisiyasat ito sa mga labag sa batas ng aktibidad na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operations, Operators or PUGOS. Sa ikaapat na pagdinig nitong Miyerkules, sinabi ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, chairperson ng Quad Committee at Dangerous Drugs Panel, na makikipag-coordinate sila sa Senado para ayusin ang pagsali ni Guo sa investigasyon. Si Guo na nahuli ng mga pulis ng Indonesia sa Jakarta noong Martes ng gabi ay sangkot umano sa illegal na operasyon ng Pugo sa Banban, Tarlac. Nabanggit ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson Dan Fernandez na iniimbitahan na si Guo sa mga naunang pagdinig na isinagawa ng kanyang committee at ito ay naitaas sa Quad Committee. Kung ganyan, nakatayo pa rin ang investigasyon na ginawa ng mga naunang committee bago ang paglikha ng Quad Communication. May investigasyon siya na sa committee na ito at makikipag-coordinate kami sa Senado kung ano ang kanyang availability para makadalo sa aming committee hearing sa issue ng illegal pugos, sabi ni Barber. Nakalabas ng bansa si Guo noong Hulyo 18 sa kabila ng pagiging subject and immigration lockout bulletin dahil sa patuloy na investigasyon. Tumungo umano siya sa Malaysia, dumating sa Singapore noong July 21 at naglakbay sa Indonesia noong August 18. Naniniwala si House Quad Panel Co-Chair Dan Fernandez na makapangyarihang tao ang nasa likod ng magkakaugnay na operasyon ng mga pugo, illegal na droga, extrajudicial killings at iba pang kaugnay na krimen. Sa ngayon, walang duda na sa isip ng sino man na ang mga makapangyarihang tao ang nasa likod ng malakihang multibilyong pisong kriminal na negosyo ito na kinasasangkutan ng drug trafficking, pugos at extrajudicial killings, payag ng kongresista sa Santa Rosa, Laguna sa kanyang pambungad na pahayag. Sinabi pa rin ni Fernandez, chairman ng House Committee on Public Safety, na ang katotohanan na ang ilang mahalagang personalidad ng mga korporasyon ng pugo ay pinamamalaang upang maiwasan ang batas magsasalita sa mga bulyom ng kapangyarihan na ginagamit nila ang mga mapagkukunan ng kanilang pagtatapon. Hindi raw itigil ang Quad Committee para hanapin ang mga makapangyarihang tao sa kabila ng mga akusasyon na politically motivated ang pagdinig sa Kamara ayon kay Fernandez. Sa susunod na Quad Panel hearing, lilipat siya para imbita ng mga makapangyarihang personalidad kabilang na si Hong Jiang-yang, kapatid ni Michael Yang na nagsilbing Presidential Economic Advisor sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa panig naman ni Barbers, nais niyang mabunyag ang web ng extrajudicial killings ang sabwata ng isang maayos na sindikato at mga opisyal ng gobyerno na sa kalakalan ng droga at mga kriminal na aktibidad na may kaugnayan sa pugo. Sa nakaraang hearing namin, lumalabas na ang mga seryosong aligasyon. Ayon sa mga saksi, direktang sangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay sa mga Chinese drug personalities habang nakakulong sila sa Davao, sabi ni Barbers. Sa kanyang pambungad na pananalita, ang mga ganitong akusasyon kung napatunayang totoo ay nagbubunyag ng sistematikong pang-aabuso sa kapangyarihan at sadyang pagtanggal ng mga individual para sa pinansyal na pakinabang, lahat sa ilalim ng pagkukunwari ng pagpapanatili ng kaayusan ng publiko, dagdag niya. Ayon pa rin sa Manila Representative Bienvenido Beni Abante,
chairman ng Committee on Human Rights, malinaw na ang mga testimonyang nakalap ng panel ay naglalarawan ng pagkakaugnay ng maling gawain ang domino effect ng kasalanan kung paano nagbubungan ng masama ang kasamaan. Sana po ay takbo ng ating mga pagdinig. Maaari nating lahat sa wakas buksan ang ating mga mata sa katotohanan na ang kasamaan ng pagsusugal ay umaabot ng malayo. Personal na kasalanan, ito ay isang societal, isa na maaaring makasira sa ating bansa at makasira ng buhay. Dagdag niya. Alas 10:08 na po ng umaga, ito ay atid ng TBS RMM News TV. Alright, nakuhan po naman natin ang balitang probensya. Mga Bawinyo nagbabala laban sa pagkonsumo ng tahong dahil sa parasitikong lason. Round 1. Ready, go! Binalaan ng pamalang lungsod nitong Miyerkules ang mga Bawinyo laban sa pagkonsumo ng tahong o green mussels matapos positibo sa paralytic shellfish poison ang mga sample. Dr. Maria Corazon Sepulveda ang officer in charge ng City Veterinarian's Office na kinumpirma ng laboratory test sa mga sample ng tahong mula sa lalawigan ng Samar ang pagkakaroon ng ESP. Ang pangunahing pinagkukunan ng lungsod ng tahong ay ang lalawigan ng Samar. Gayunpaman ang mga shellfish mula sa ibang lalawigan hindi apektado ng red tide ay mabibili pa rin sa ating mga pampublikong pamilyan, sabi ni Sepulveda sa isang radio interview. Tiniyak niya sa publiko na ligtas ang mga isda, pusit, hipon at alimango para sa pagkakakonsumo ng tao sa kondisyon na sariwa, hugasan ng lubusan at ang kanilang mga panloob na organo tulad ng mga gills at bituka ay tinatanggal bago lutuin. Ang mga shellfish na kontaminado ng ESP ay mapanganib para sa pagkonsumo ng tao na maaaring humantong sa mga kondisyon na magbabanta sa buhay. Ang mga maagang sintomas ng paralytic shellfish poisoning ay kinabibilangan ng pangingilig ng mga labi at dila na maaaring mangyari sa loob ng ilang minuto hanggang ilang oras matapos ubusin ang kontaminadong shellfish. Ito ay maaaring umunlad sa tingling sa mga dulo ng daliri at cause pagkawala ng kontrol sa mga braso at binti at paghihirap sa paghinga. Agad namang kinumpiska ng Red Tide Monitoring Team ng CBO ang mga green mussels sa ibinebenta sa mga pampublikong pamilya ng lungsod matapos matanggap ang resulta ng pagsusulit. Ayon kay Sepulveda, napansin niya ang tungkol sa 911 kilograms ng tahong ay nakumpiska sa iba't ibang pampublikong pamilyan sa buong lungsod. Patuloy naman na sinusubaybayan ng CBO ang sitwasyon sa koordinasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR at ipinaalam sa lalawigan ng Samar ang positibong resulta ng BSP test. Noong August 8, naglabas ang BFAR ng Shellfish Bulletin 19 Series of 2024 na tumutukoy sa mga lugar na kung saan nagpositibo sa BSP ang shellfish, kabilang dito ang Dumanguillas Bay sa Zamboanga del Sur, Coastal San Benito sa Surigao del Norte, Daram Island, Sumaraga Islands, Cambatutay Bay sa Samar, Matarinaw Bay sa Eastern Samar, Cancabato Bay sa Leyte, Coastal Tangawan sa Zamboanga, Sibugay at Erong Bay at Villaruel Bay sa Samar. Alas 10:12 ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMN News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International.
press corps. Samantala, surveillance system pinatupad na para ma-monitor ang mpox sa Caraga. Round 1. Ready, go! Inaigting ng Department of Health 13 ang kanilang pagpupuyat laban sa mpox. Pagpapatupad ng RIBA surveillance mechanisms at preventive measures upang masubaybayan ang posibleng pagpasok ng sakit sa rehiyon. Ayon kay Dr. Dio Hara, Apari Hepe ng Health Program Support Team sa DOH-13 sa isang press conference dito Miyerkules na walang pang naiulat na kaso ng mpox sa rehiyon. Gayunpaman, ang departamento ng proactively enhancing ang kanyang kahandaan ay tugon diskarte. Nakatakda ang orientation sa mpox sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa September 9. Ito ay magbibigay daan sa paglikha ng mas malawak na task force sa kinabibilangan ng mga kinatawan mula sa mga local government units at mga kinaukulang ahensya, sabi ni Apari. Ang mga paghahandang ito ay umaayon sa Department Memorandum 2024-0306 na inilabas ng Department of Health noong August 24 na naglalarawan ng mga alituntuning para sa mga pag-iwas, pagtuklas at pamahala ng mpox aniya. Binigyan diin ni Apare ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na index ng hinala sa mga frontliners ng pangalagang pangkalusugan kapag sinusuri ang mga sintomas na naayon sa mpox. Tulad ng talamak, hindi may paliwanag na mga paltos, mga sugat sa muso, lagnat at namamaga ang mga lymph node. Mula Enero na itala ng bansa ang 59 na pinaghinalang kaso ng mpox na may 8 na kumpirmang 32 negatibo sa 19 na nakabinbing resulta. Ang mga sintomas ay maigpit na sinusubaybayan ng mga individual na may kasaysayan ng pakikipag-ugnay sa mga nakumpirma na kaso ng mpox o paglalakbay sa mga epektadong bansa. Ang mpox ay pangunahing kumakalat sa pamagitan ng malapit na pakikipag-ugnay, kabilang ang mga sexual na aktibidad, paghalik, pagyakap at iba pang mga anyo ng pakikipag-ugnay sa balat ng isang nahawahang tao. Hinimok ni Apari ang mga residente na sumunod sa minimum health standards, kabilang na ang pagsusuot ng face mask sa mga lugar na masikip at regular na nagsasanay sa paghuhugas ng kamay at pagdidisinspekta. Aktibong binabantayan ng Department of Justice, Department of Health, 13 Regional and Epidemiology and Surveillance Unit ang lahat ng entry points sa Caraga, kabilang na ang mga paliparan at seaport upang matiyak ang maagang pagtuklas at pagtigil sa mga potensyal na kaso. Alas 10:15 ng umaga, ito ay hatid ng TBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, 3.4 milyong pisyong shabu na kumpiska sa Kapgo, Milityaman sa Lanao Shore. Round 1. Ready, go! Samantala, inaresto ng mga otoridad ang isang aktibong miyembro ng Citizen Armed Forces Geographical Unit o Kapgo at nakumpiska ang 3.4 milyong pisong halaga ng shabu na isinagawang entrapment operation sa Tamparan, Lanao del Sur nitong Martes ng hapon. Kinilala na Director Hill Cesario Castro ng Philippine Drug Enforcement Agency na Bangsamoro Automos Region and Muslim Mindanao ang suspect na si Alunto Pampa, residente ng bayan ng Bayanqui sa Lanao del Sur. Nasa detention facility ngayon ng PDEA at BARM ang suspect habang hinihintay ang inquest proceedings para sa kasong illegal drug peddling
sabi ni Castro sa isang pahayag nitong Miyerkules. Dagdag pa niya, si Pampa ay nasangkot sa pamahagi ng illegal na droga sa Lanao del Sur at mga kalapit na lalawigan. Sa operasyon na kumpiska ng mga otoridad ang tinatayang 500 gramo ng shabu, ang buy-bust money, isang kalibre 45 pistol na may bala at iba't ibang identification cards mula sa suspect. Ilang araw pa lang ang nakalipas nitong Sabado. Nadakip ng magkasanib na persa ng PDEA, pulisya at militar ang dalawang high-value drug suspects ay nakumpiska ang 13.6 milyong pisong halaga ng shabu. Nahuli ang mga suspects sa kanila lang sina Lala Hame Halisan, 28 taon at Alwiner Cabran, 20 taong anyos, kapwa taga-bayan ng Luok, habang sasakay sana sa isang maliit na sasakyang pandagat sa barangay Tando. Alas 10:18 na po ng umaga, ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, 6 Pangasinan teaser sa epektado ng Enting nakauwi na ngayon, 3 pa ang nawawala. Round 1. Ready, go! Nakauwi na ang 6 na mangingisda mula sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan na nasa dagat nang tumama ang bagyong Enteng, ngunit 3 iba pa ang nanatiling nawawala. Sa isang panayam sa telepono Miyerkules, sinabi ng pinuno ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Bulinaw na si Cheris Kalikdan na 6 na mangingisda mula sa barangay Balingasay ang naglayag sa layong 67 nautical miles mula sa baybayin ng Bulinaw noong Linggo, kung saan mababa pa ang presyo ng panahon at walang gill warning. Sa lugar noong gabi ng September 2, 3 sa 6 na mangingisda ang nasagip ng mga mangingisda at mga tauhan ng Philippine Coast Guard matapos silang makitang lumulutang sa karagatan sa pagitan ng La Union sa Ilocos Sur Provinces, sabi niya sa Tagalog. Ayon kay Kalikdan, ayon sa 3 mangingisda, tumaob ang kanilang bangka at may 3 kasama sila mula sa ibang bangka na hindi nila alam ang kinaroroonan, aniya. Dinala ang 3 nailigtas na mangingisda sa tanggapan ng Philippine Coast Guard sa Suwal, Pangasinan bago sila pinauwi. Martes ng gabi, ligtas na nakauwi nitong Miyerkules ang 3 nilang kasama na inakala nilang nawawala ayon sa kanilang pamilya. Sabi ni Kalikdan na hanggang sa pagsulat na ito, sinusuri na ang mga tauhan ng MDRRMO ang kalagayan ng kalusugan ng mga mangingisda. Samantala, 3 pang mangingisda mula sa barangay Lucero, Bulinaw na naglayag noong gabi ng August 31 ang naiulat na nawawala ng kanilang pamilya matapos hindi makabalik noong September 2. Kinilala ang mga nawawalang mangingisda na sina Uragel Carolina, 58 anyos, Ace Carolino, 32 taon at Ramon Fernandez, 58 taon gulang. Nakipag-ugnayan na kami sa Philippine Coast Guard at sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office para sa Search and Rescue Operation. Payag ni Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations Center Assistant Director Pia Flores na isang panayam. Sa epekto ng bagyo, sinabi ni Flores ang 6 na pamilya na binubuo na 107 individual mula sa bayan ng Balungaw ang lumikas dahil sa pagbaha. Kanina wala namang naiulat na nasawi o nasugatan, aniya. Suspendito ang klase sa lahat ng antas, kapwa sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan. Miyerkules, La Union, sinabi ng Provincial Information Office na siyam sa 10 pamilya mula sa San Fernando City at bayan ng Rosario na lumikas noong panahon ng pagsalakay ni Typhoon Enteng ay nakauwi na sa kanilang mga tirahan, maliban sa isang pamilya na nawasak ang bahay sa Rosario. Ayon pa rin sa mga otoridad, 19 na insidente ng landslide at pagbaha ang naiulat sa bayan ng San Fernando City
Sudipen, Luna at Aringay hanggang Miyerkules ng umaga. Lumabas na si Typhoon Enteng sa Philippine Area of Responsibility ngunit patuloy nitong pinahuhusay ang southeast monsoon na nagdadala ng ulan sa islang bahagi ng Ilocos Region. Alas 10:22 ng umaga. Samantala, 944 pamilya apektado ng Typhoon Enteng sa lalawigan ng Aurora. Round 1. Ready, go! Umabot sa 944 pamilya o 3,179 individual ang naapektuhan ng Tropical Storm Enteng. Sa lalawigang ito, iniulat nitong Martes ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Ayon pa rin kay Engineer Elson Amado Igarque, hepe ng PDRRMO, base sa initial na ulat, karamihan sa mga naapektuhan na ay nasa bayang ito na may 772 pamilya o 2,591 individual. Kasunod ang bayan ng Kasiguran na may 124 pamilya o 424 individual. Dilasag 22 pamilya o 73 individual. San Luis 18 pamilya o 60 individual. Dinggalan 7 pamilya o 21 individual at Akulaw 1 pamilya o 2 individual. Nabanggit ni Ingarque na pansamantalang nakatira sa mga evacuation center ang 68 pamilya o 241 individual sa Kasiguran. San Luis 18 pamilya o 60 individual. Dilasag 17 pamilya o 56 na individual. Dinggalan 7 pamilya, 21 individual. Baler 1 pamilya o 5 individual. At Makulaw 1 pamilya at 2 individual. Ayon sa oras ng pag-uulat. Ang mga epektadong pamilya sa mga nasabing bayan ay nabigyan ng flood pack, sabi ni Igarque. Sinabi rin niya na ang mga uprooted na puno na nakaharang sa kalsada ay sa kahabaan ng Ditumabo Mother Falls Road ay naiulat sa bayan ng San Luis. Agad namang nagsagawa ng clearing operations ang local government's unit upang maging possible ang kalsada sa lahat ng sasakyan. Sinabi pa rin ng hepe ng PDRRMO na walang naiulat na pinsala sa ngayon sa infrastruktura at agrikultura sa lalawigan ng Rizal. Yan ang mga kabuwang mga balita mula sa bulwagan ng balitaan ni Studio 2. Mula sa pag-alalay at pagtataguyod ng ating publisher, Kuyang Alan Bordeo. Alright mga kababayan, may tanggapin po natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Quezon City. Baril at shabu na sabat sa bypass operation kagabi sa 2 lalaki
Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrollers mula kay Kuyang John Santusidad. Kuyang John, standby. Report. Kasado Patrol Report. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol upang magatid ng malagang balita, baril at shabu. Nasabat sa bypass operation kagabi. Diyan as dalawang lalaki. Sa dalawang lalaki ang ulat, ang buong detalye ay magmumula sa ating Kasado Patrol, Kuyang John Santusidad. Alright, Kuyang John, sige, iputok mo na yan. Yes, baril at sabo. Nasabat sa dalawang lalaki na kinasang bypass operation kagabi ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hills, Quezon City. Nakilala ang dalawang suspect, sina Bernard Chico, 30 anyos, Joel Birlas, 30 anyos. Isa sa dalawang suspect dating nakulong dahil umano sangkot sa droga. Ang dalawa kapwa mga residente ng Barangay Batasan, Quezon City. Nangyari ang nasabing bypass operation ganap dakong alas 11 kagabi sa area ng Kalusugan Street, Barangay Batasan Hills, Quezon City, September 8, 2024. Nakupiska ng mga operatiba mula suspect, 4 piraso na plastic sachet ng hinalang sabo, isang baril na 357, 3 piraso na bala, 7 piraso na tag 1,000, gold money, fake money, isang cellphone, isang timbangan ng sabo, isang coin purse at 500 pesos bilang bypass money. Ang nasabing droga may timbang na 60 gramo at may street value na 408 pesos. Mandatory witness, Barangay Kagawad, Ruel de la Rosa, mula sa Quezon City. Ako si John Santusidad. Nagulat, gabay at patnubay ng KBS RN News. Diaryo na, TV pa. Balik sa iyo, Kuya Arnold. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 40, Kuyang John Santusidad. Ang oras, ganap na yung puntong alas 10:30 ng umaga. Ito na po ang hudyat ng ating pansamantalang paghiwa-hiwalay ngayon sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ito ay hatid sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol, Kuyang John Santusidad. Diretso. Alright mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay nating mga kababayan sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV.
Nagpapasalamat po ko sa inyong paggabay at pagsubaybay sa humigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service, ang responsabling mga mamamahayag. At syempre naman po sa pangalan ng ating CEO President, Publisher, Station Manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman, ito po ang inyong kuya, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang ito'y inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, at muling magbabalik sa araw ng bukas, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, upang magatid ng mahalagang mga balita at mga informasyon. Pinasalamatan din po natin ang ating mga nakaagapay dito sa ating technical site, si Ate Rose Marie Paderon Lauson at si Ate Del Santos. At syempre, sa paggabay din po ng ating Kasado Patrol, Kuyang John Santusidad. At ganun din po sa patuloy na paggabay ng ating Studio 2, Bulwagan ng Balitaan, at Studio 3 at Studio 4 sa lugar din po ng Region 3. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.